May mga lugar sa mundo na tahimik lang, pero hindi ibig sabihin wala silang kwento. Mga lupang bihirang matapakan ng tao, mga tanawin na parang itinago ng planeta para lang sa iilan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga lugar na to hindi lang maganda. May ilan dito ay delikado at mahirap puntahan, at minsan kailangan mong suungin ang takot bago mo makita ang totoong hiwaga. May mga tanawin na para bang ginamit ng kalikasan ang buong imahinasyon nito, at may mga estrukturang gawa ng tao itinayo sa mga lugar na dating akala natin imposible. Sa bidyong ito, maglalakbay tayo sa mga sulok ng mundo na bihirang makita. Mga lugar na parang hinugot mula sa panaginip at mga tanawing mas totoo pa kaysa sumahinasyon. Kung handa ka nang makakita ng mga lihim na tanawin ng ating planeta, samahan mo kami. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng kwento, mga lugar na bihira mong makita sa ordinaryong biyahe, i-like at mag-subscribe ka na po. Makakatulong ito sa aming maliliit na YouTube creator. Tara, at simulan na natin ang ating astig kaalaman kwentuhan. Number 15. The Cow Cave, Guangxi, China. Sa timog ng China, sa gitna ng kabundukan at masukal na gubat ng Guangxi, may isang hiwang parang binuksan mismo ng lupa. Ito ang The Cow Cave, isang napakalaking sinkhole na nabuo ng gumuho ang isang sinaunang kuweba sa ilalim ng lupa. Ang pagbaba rito, hindi basta-basta. Kailangan ng advanced climbing at caving skills. Isang maling galaw at maaari kang maipit sa bato o mawala ng sapat na hangin sa mga masisikip na lagusan. Pagbukas ng bunganga ng sinkhole, para kang tumitingin pababa sa isang gusaling kasing taas ng skyscraper. Pero imbes na bakal at salamin, puno, bato at libo-libong taong katahimikan ang bubungad sa'yo. Dito, sa ilalim ng lupa, may mga virgin forest na umusbong ng libo-libong taon, hindi pa kailanman naaabot ng tao. Dahan-dahang pumapasok ang liwanag mula sa itaas, sapat lang para mabuhay ang mga species na sanay sa dilim at matinding halumigmig. Sa pinakailalim, matatagpuan ang isang malawak na pasukan ng kuweba, halos hindi pa ganap na nai-explore. Para marating ang loob, kailangang gumapang sa makikinid na siwang ng bato. Kapag mali ang tansya ng espasyo, pwedeng matrap. At sa ilang bahagi, kapos ang bentilasyon, ang hangin parang unti-unting nauubos. Habang mas bumaba ka, unti-unting bumubuka sa mga silid sa ilalim ng lupa. Mga mundo na itinago ng planeta mula sa ibabaw. Ang tubig ulan at mga ilog sa ibabaw dahan-dahang tumagos sa bato. Minsan, sinaunang tubig ito, nakulong ng daan-daang taon, nagdadala ng mga mineral na nagbibigay ng kakaibang kulay at anyo. Sa bawat patak, unti-unting hinulma ng panahon ang mga stone waterfalls, mga anyong bato na parabang nagyeyelong talon, hinubog hindi ng araw, kundi ng libo-libong taon ng paghihintay. Number 14. Hukou Waterfall, China. Kung The Cow Cave ay hiwagang nakatago sa ilalim ng lupa, dito naman ang puwersa ng kalikasan ay lantaran. Walang itinatago. Ito ang Hukou Waterfall, ikalawang pinakamalaking talon sa China at ang pinakamalaki sa buong Yellow River. Karaniwan, malapad at kalmado ang Yellow River. Pero pagdating dito, bigla itong sumisikip. Parang hinihigop ang ilog papasok sa isang natural na imbudo, at sa sandaling iyon, ang tubig ay bumibilis, lumalakas, at nagiging puwesang halos hindi mapipigilan. Ang bumabagsak dito ay hindi lang tubig. Ito'y makapal na halo ng putik, luwad at buhangin, dala ng ilog mula sa libo-libong kilometro ng lupain. Dahil sa bigat ng sediment, mas mabigat ang bagsak, mas marahas ang galaw, at mas ramdam ang lakas ng talon. Dito mo makikita kung paano binabago ng luta ang tubig at kung paano binabago ng tubig ang lupa. Sa bawat segundo, milyong-milyong patak ang bumabagsak, binubura ang bato, hinuhubog ang pampang,
at nagpapaalala kung gaano kaliit ang tao sa harap ng kalikasan. Isang maling hakbang lang at sapat na ang lakas nito para hatakin ka palapit. Isang paalala na may mga lugar sa mundo na dapat hangaan, pero hindi kailanmang maliitin. Number 13. Sandong Cave, Vietnam. Kung akala mo, nakita mo na ang pinakamalaking kuweba, mag-isip ka ulit. Ito ang Sandong Cave, ang pinakamalaking kuweba na natuklasan sa buong mundo. Sobrang laki nito na sinasabing kayang maglaman ng mga skyscraper na may 40 palapag nakatayo sa loob. Noong 1991, isang lokal na magsasaka, si Ho Kang, ang aksidenteng nakakita ng pasukan habang naghahanap ng masisilungan sa gubat. Pero sa kabila ng pagkakatuklas na iyon, mahigit 1 dekada pa ang lumipas bago ito tuluyang makilala ng siyentipiko noong 2009. Sa loob ng kuweba, hindi lang bato at dilim ang makikita mo. May isang lugar na tinatawag na Garden of Eden. Isang lihim na gubat sa loob ng kuweba na buo ng gumuho ang kisami at pumasok ang liwanag ng araw. Dito, tumubo ang mga punong tropikal. May ulap na gumagalaw sa loob ng kuweba. May sariling klima. Parang hiwalay na mundo sa ilalim ng lupa. Habang lumalalim ka, mas nawawala ang pakiramdam ng sukat. Ang mga pader ay parang walang hanggan. Ang mga silid parang mga katedral na hinubog ng panahon. Sa lugar na ito, hindi ikaw ang nag-i-explore ng kuweba. Ang kuweba ang nagpaparamdam kung gaano kakaliit. Isang patunay na kahit sa panahong akala nating nasusukat na ang mundo, may mga higanting lihim pa ring nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Number 12. Sumgan Kutuk Cave, Ural Mountains, Russia. Kung ang Sundong ay isang mundo sa loob ng lupa, dito naman sa Russia, para kang inaanyayahan ng mismong planeta na pumasok sa loob nito. Ito ang Sumgan Kutuk Cave, isa sa pinakamahaba at pinakamalalim na kuweba sa buong rehiyon ng Ural Mountains. Pinaniniwalaang ang hugis parehabang pasukan nito ay nabuo ng gumuho ang kisame ng isang sinaunang kuweba libu-libong taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, inukit ng erosyon ang mga gilid nito, hanggang sa magmukha itong isang higanting tarangkaan, diretsyo sa kailaliman ng mundo. 3 antas, malalawak na silid, at mga patayong balon na halos hindi mo matanaw ang dulo. Ang komplikadong istruktura ng kuweba ay nagpapahiwatig ng mga lagusang maaaring naroon pa, pero hindi pa naaabot ng tao. Habang mas bumababa ka, mas nawawala ang pakiramdam ng direksyon. Ang taas at baba parang nagiging iisa. Sa ganitong mga lugar, hindi lang pisikal na lakas ang kailangan, kundi respeto sa kalikasan. Dahil isang maling desisyon lang ang pagitan ng pagkatuklas at ng hindi ka nais-nais na sitwasyon. Isang tahimik na paalala na may mga bahagi ng mundo na hindi pa handang magpakilala at marahil ayaw pa talagang istorbohin. Number 11. Sea of Blue Tears, Pingtan, China. Kung sa ilalim ng lupa ay may mga mundong nilalamon ng dilim, dito naman, sa tabing dagat ng China, ang gabi mismo ang biglang nagiging ilaw. Ito ang Sea of Blue Tears, isang pambihirang natural na pangyayari na matatagpuan sa baybayin ng Pingtan sa Fujian Province. Sa unang tingin, karaniwang dagat lang. Tahimik, madilim, walang kakaiba. Pero kapag gumalaw ang tubig, isang hakbang sa buhangin, isang hampas ng alon, biglang nagliliwanag ang dagat. Ang liwanag na ito ay galing sa milyon-milyong microscopic organisms na tinatawag na dinoflagellates. Kapag nabulabog ang tubig, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng asul na kislap. At kapag pinagsama-sama, parang may bituing nahulog sa karagatan. Hindi kailangan ng espesyal na kagamitan,
hindi rin kailangang sumisid. Ito ay isa sa iilang lugar sa mundo kung saan regular mong makikita ang dagat na kumikislap sa dilim, parang buhay ang mismong alon. Isang tahimik na paalala na kahit ang pinakamaliliit na nilalang, kapag nagsama-sama, kayang gawing mahiwaga ang buong mundo. Number 10. Mount Chimera, Yanartash, Turkey. Kung ang dagat ay kayang magliwanag sa dilim, dito naman sa Turkey, ang bundok mismo ang hindi kailanman namamatay ang apoy. Ito ang Mount Chimera, kilala rin bilang Yanartash, isang lugar kung saan ang apoy ay patuloy na sumisiklab araw at gabi sa loob ng libu-libong taon. Ang mga maliliit na apoy na nakikita sa gilid ng burol ay hindi gawa ng tao. Mula ito sa methane gas na dahan-dahang umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Kapag ang gas ay nakasalamuhan ng hangin sa ibabaw, kusang itong nag-aapoy. Walang posporo, walang sulo, walang taong nagpapanatili. Sa araw, mahina lang ang kislap, parang maliliit na apoy na sumasabay sa hangin. Pero pagsapit ng gabi, nagiging parang ritual ang taniman. Daan-daang apoy ang sabay-sabay na kumikislap sa dilim, tila ba may lihim na seremonyang isinasagawa ng kalikasan. Hindi katakataka na sa sinaunang panahon ay inugnay ito sa mga alamat, mga kwento ng halimaw, Diyos at walang hanggang apoy. Isang paalala na may mga puwersa sa mundo na patuloy na umaandar kahit wala tayong nakikitang galaw. At minsan, ang apoy na hindi namamatay ay hindi tanda ng pagkawasak, kundi ng balanse sa ilalim ng ating mga paa. Number 9. Jawatan Forest, Java, Indonesia. Kung ang apoy ay may alamat, dito naman ang katahimikan ang may sariling mahika. Ito ang Jawatan Forest, isang gubat sa isla ng Java na parang hindi kabilang sa ordinaryong mundo. Pagpasok mo pa lang, parang nagbago ang hangin. Malalaking puno ng tamarind. Mahigit 1 siglo na ang tanda, ang nakatayo, baluktot at mabigat ang mga sanga. Balot ng lumot at baging ang kanilang mga katawan na para bang dahan-dahang inaangkin muli ng kalikasan ang lahat ng dinadaanan ng panahon. Hindi nakakapagtataka kung bakit maraming nagsasabing parang itong eksena mula sa isang pantasya o epikong pelikula. Pero ang totoo, ang gubat na ito ay hindi likas na tumubo. Noong panahon ng kolonyalismo ng mga Dutch, itinanim ang mga punong ito para sa kahoy. Sa paglipas ng mga dekada, iniwan ng lugar at ang kalikasan na ang tumapos sa kwento. Ngayon, ang dating plantasyon ay isa ng gubat na parang may sariling personalidad. Tahimik, makulimlim, at parang may minamasdan. Isang paalala na kapag binigyan ng sapat na oras ang mundo, kaya nitong baguhin ang kahit anong ginawa ng tao at gawing mas mahiwaga. Number 8. Verir, Namafjall, Iceland. Kung ang Jawatan ay tahimik na pantasya, dito naman sa Iceland, ang lupa mismo ang nagsasalita. Ito ang Verir, isang geothermal area sa paanan ng Mount Namafjall, kung saan ang mundo ay parang buhay. Walang punong tumutubo rito, walang damong sumasabay sa hangin. Dahil ang init, asido at mga gas ay ginagawang halos imposible ang kahit anong anyo ng buhay sa ibabaw. Sa bawat bitak ng lupa, may umaakyat na puting usok. Nakikita mula sa malayo, parang hininga ng planeta. Sa ibaba, ang putik ay hindi lang basta putik. Ito'y kumukulo, umiikot at patuloy na gumagalaw, parang hindi kailanman nagpapahinga. Pinipintahan ng mga mineral ang lupa sa mga kulay na tila hindi dapat magkasama: dilaw, kahel, pula at abo. Sa lugar na ito,
wala kang maririnig kundi ang pagsingaw, ang pag-ungol ng lupa, at ang paalala na ang ilalim ng mundo ay patuloy na umaandar. Isang maling hakbang at mararamdaman mo kung gaano kalapit ang manipis na balat ng lupa sa kumukulong kailaliman. Verir, isang tanawin na hindi lang tinitingnan, kundi nararamdaman hanggang buto. Number 7. Red Beach, Panjin, China. Kung akala mo ang pula ay kulay ng babala, dito sa China, isa itong obra ng kalikasan. Ito ang Red Beach, matatagpuan sa Panjin, lalawigan ng Liaoning. Isang baybaying latian na nagliliyab sa kulay pula. Hindi ito buhangin, hindi rin ito pintura. Ang pulang dagat na ito ay gawa ng isang halaman, Sueda salsa, na namumuhay sa maalat na lupa. Habang papalapit ang taglas, unti-unti itong nagiging kulay crimson hanggang sa masakop ang buong latian ng parang nagbabagang pula. Isa ito sa pinakamalalaking salt marsh wetland sa mundo, isang sangtuaryo para sa daan-daang uri ng ibon. Dito, ang kalikasan at buhay ilang ay may tahimik na kasunduan. Walang ingay, walang semento, taning mga kahoy na walkway lang ang pwedeng daanan ng tao. Wala kang maririnig na alon na humahampas. Walang buhangin tinatangay ng hangin. Sa halip, makikita mo ang lupa na parang humihinga sa kulay. Isang paalala na kahit sa pinakasimpleng halaman, kayang lumikha ng tanawin na walang kapantay sa buong mundo. Isang lugar na nagpapatunay, hindi kailangang umapoy o kumulo ang lupa para maging pambihira. Number 6. Surtsey, Iceland. Kung ang Red Beach ay pinintahan ng panahon, ang susunod na lugar na to isinilang mismo sa apoy. Ito ang Surtsey, isa sa pinakabatang isla sa buong mundo. Noong 1963, bigla na lang sumabog ang ilalim ng dagat sa North Atlantic. Sunod-sunod na pagsabog ng lava at abo ang nagpatong-patong hanggang sa tuluyang umangat ang lupa at sumilip sa ibabaw ng karagatan. Sa loob lamang ng ilang taon, hanggang 1967, nabuo ang isang bagong isla. Pero dahil gawa ito ng marupok na batong bulkan, unti-unti na rin itong kinakain ng alon at hangin. Sa halip na pigilan, hinayaan ng mga siyentipiko ang kalikasan na gawin ang sarili nitong eksperimento. Mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng tao. Dito pinag-aaralan kung paano nagsisimula ang buhay, kung paano unang dumarating ang halaman, kung paano sumusunod ang insekto, at kung paano dahan-dahang umuusbong ang isang buong ecosystem mula sa wala. Ngayon, may mga ibon na, may mga halaman, may mga lichens na kumakapit sa bato. Ang Surtsey ay parang pahina ng kasaysayan ng mundo, bukas pa at patuloy pang sinusulatan ng kalikasan. Isang paalala na kahit sa modernong panahon, may mga bagong lupang isinisilang at may mga kwentong ngayon pa lang nagsisimula. Number 5. White Volcano o Kawah Putih, West Java, Indonesia. Kung ang Surtsey ay bagong pahina ng mundo, dito naman sa Indonesia, parang pahinang nabura at muling isinulat. Ito ang Kawah Putih, kilala bilang White Volcano, isang bunganga ng bulkan na puno ng lawa na tila hindi kabilang sa realidad. Turkesa, asul, berde, minsan mapusyaw, minsan halos gatasan ng puti. Ang kulay ng tubig dito ay hindi permanente. Sa loob lang ng ilang oras o araw, pwede itong magbago. Depende sa init, sa dami ng sulfur, at sa mga gas na patuloy na umaakyat mula sa kailaliman ng bulkan. Sa paligid ng lawa, may mga punong tila natuyo sa oras. Itim, hubad, at nakatayo pa rin.
Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa mga gas na minsang pumapailalang sa hangin. Noong sinaunang panahon, iniiwasan ng mga lokal ang lugar na ito. May mga ibong biglang bumabagsak habang lumilipad sa ibabaw, isang tahimik na babala na hindi lahat ng maganda ay ligtas lapitan. Ngayon, isa nang naging itong tanawing dinarayo, hindi para sa ginhawa, kundi para masilayan ang kakaibang anyo ng lupa kapag ang apoy, tubig at hangin ay sabay-sabay na nag-uusap. Kawa Puti, isang lugar na nagpapaalala na ang mundo ay hindi laging berde o bughaw. Minsan ito'y maputla, tahimik at lubos na mahiwaga. Number 4. Katski Pillar, Georgia. Kung ang Kawa Puti ay tahimik at maputla, dito naman ang lupa ay parang may isang daliring nakaturo sa langit. Ito ang Katski Pillar, isang napakalaking haliging bato na biglang tumindig sa Kachkura Valley ng Georgia. Sa paglipas ng mga siglo, ang paligid na bato ay unti-unting kinain ng erosion. Pero ang haliging ito, nanatili. Dahil sa tibay nito, tila ba tumangging sumama sa pagguho ng panahon. Sa tuktok, isang patag na espasyo na halos imposible akyatin, nakatayo ang isang maliit na simbahan at isang hermitage. Parang lumulutang sa ere. Noong 1993, matapos bumagsak ang Soviet Union, isang Orthodox monk na si Maxim Kvavtaradze ang umakyat sa tuktok. Doon siya nanirahan, mag-isa, sa loob ng halos 20 taon. Walang kalsada, walang komunidad, taning bato, langit at pananampalataya. Ang Katski Pillar ay hindi lang tawanin. Isa itong tanong. Hanggang saan ka handang umakyat para sa katahimikan? Isang paalala na minsan, ang pinakamataas na lugar ay hindi para makita ang mundo, kundi para talikuran ito sandali. Number 3. Sanctuary of Madonna della Corona, Italy. Kung ang Katski Pillar ay isang haliging umaabot sa langit, dito naman sa Italy, ang pananampalataya ay literal na kumapit sa bato. Ito ang Sanctuary of Madonna della Corona, isang simbahan na tila nakasabit sa gilid ng bangin ng Mount Baldo sa ibabaw ng Adige River Valley. Sa unang tingin, parang hindi ito itinayo, parang isiniksik. Direkta itong nakabaon sa pader ng bundok na parabang ang bato mismo ang yumakap sa estruktura. Ang pinagmulan nito ay umaabot pa noong ika-16 na siglo. Noong 1922, itinayo ang unang simbahan sa parehong bangin, isang desisyong hanggang ngayon ay mahirap pa ring paniwalaan. Walang modernong makina, walang madaling daan, taning pananampalataya, tiyaga, at lakas ng loob ang sandata ng mga nagtayo nito. Sa loob, tahimik ang mga pader. Sa labas, walang hanggan ang tanawin. Sa bawat hakbang papunta rito, mararamdaman mo ang bigat ng bangin at ang gaan ng katahimikan. Isang lugar na nagpapaalala na minsan ang pinakamalapit sa langit ay yaong mga itinayo sa gilid ng takot. Number 2. Hunokohau Falls, Maui, Hawaii, United States. Kung ang mga naunang lugar ay nasa gilid ng bangin, ang susunod na ito itinago ng gubat. Ito ang Hunokohau Falls, isang talon sa isla ng Maui na bihirang marating at halos hindi naaapektuhan ng tao. Walang malinaw na daan papunta rito. Kailangan mong pumasok sa makapal na rainforest ng Ayau Valley, isang lugar na parang nanatili sa sinaunang panahon. Matataas na puno, makakapal na baging, mga pako at halamang tila walang pakialam kung may tao man o wala. At sa gitna ng lahat ng ito, biglang lilitaw ang talon.
2 antas ng bagsak ng tubig ang dumadaloy pababa sa berdeng bangin. Malinis, malamig, At ang number 1, Wulong Geological Park, Chongqing, China. Kung ang Honokohau Falls ay itinago ng gubat, dito naman sa China, ang mundo ay tila bumukas at lumika ng sariling mga lihim na kaharian. Ito ang Wulong Geological Park, isang pambihirang tanawin na kilala sa 3 natural bridges. Hindi ito karaniwang mga tulay. Ito'y mga higanting arko ng bato na buo ng gumuho ang mga sinaunang kuweba libu-libong taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng bawat tulay, may mga sinkhole na nagtatago ng sariling mundo. May mga puno, hamog at katahimikan na hiwalay sa ibaba. Parang may mga lihim na lambak na inilagay ang kalikasan sa mismong ilalim ng lupa. Hindi tulad ng ibang liblib na lugar, dito ay may daanan. Tahimik na landas na nagbibigay daan sa tao na masilayan ng hiwaga nang hindi ito sinisira. Isa sa mga tulay, ang Tianlong Bridge, ay tila hinugot mula sa Pantasya. Hindi nakakataka na naging lokasyon ito ng mga pelikula dahil sa unang tingin pa lang, parang hindi ito totoo. Sa dulo ng ruta, matatagpuan ang Tianfu Post House, isang muling itinayong himpilan na dati bahagi ng mga kalsadang imperial. Noon, dinaraanan ito ng mga mensahero at mangangalakal. Ngayon, isa na itong tahimik na alaala ng mundong minsang dumaan dito. Ang Wulong Geological Park ay hindi lang tanawin, isa itong paalala na may mga lugar sa mundo na kayang pagtagpuin ang nakaraan at kasalukuyan sa iisang hininga ng lupa. At kung nagustuhan mo ang ganitong paglalakbay, mabagal, malalim at may kwento, samahan mo kami. Mag-subscribe ka na, i-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang lugar na hindi lang basta pinapakita, kundi pinaparamdam. Hanggang sa susunod na video dito sa Astig Kaalaman PH.